unang usapang K kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaan loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalagdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman mo, Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang araw sa ating mga nakikinig sa ating Halakay at sa mga Santisimo dahil sa dalawang programa tayo na naka-live ngayon. Live broadcast tayo sa Santissimo Rosario FB page at saka sa Radyo Maria Philippines. Live po tayo. Sa mga gustong makisalo sa ating mga pag-uusap ngayon, pwede nyo pong i-message kami sa Santissimo Rosario FB page at saka sa Radyo Maria kung may mga katanungan kayo o kaya gusto nyo mag-share o kaya gusto nyo merong shoutouts na kayo sa buong Pilipinas at ibabatiin natin ang ating mga kalakbay at mga kasantissimo. So dalawa, yung pwede nilang mag-comment doon sa ating Facebook page ng Santissimo Rosario Parish at siyempre doon sa Facebook page po ng Radyo Maria. So, ibig sabihin, Father, lumalawak ang ating mga listeners. Yes, tama, sister. Siguro dadating ang araw na 100, mahigit ang ating mga live viewers para sa ating mga, kasi marami tayong kapupulutan natin ng aral. Correct. Kasi maraming mga listeners natin curious kung ano nga ba mga turo ng simbahan, mga practice ng simbahan. Yes. Baka hindi nila alam na mali na o tama ang kanilang ginagawa. Lalo sa pinag-uusapan natin yung mga practices natin, katatapos lang ng undas. At ito ang pag-uusapan natin, kasi marami sa ating mga kababayan, sa ating mga kalakbay, hindi alam kung ano ba ang dapat gawin kapag undas. Kasi minsan sinasabi natin, ang undas, pupunta lang ako sa yumao, sa patay, gano'n. Araw ng mga patay, nagmumultuhan na May Halloween pa nga. Palaging mayroong ganong mga special episodes sa TV, sa Facebook, about yung mga Kasi multo, katatakutan. Gabi ng lagi. Ayaw ni Father Paul nung Parang palagi yan ang mga pinapanood ko. Ay, kung mga bata tayo, di ba yung Magandang Gabi Bayan, yung mga Paulit de Castro, nung mga Special episode. Yes. Kasi nung mga time na yun, hindi mo pwedeng i-replay. So, kailangan mong abangan dun sa oras. So, usually, kapag Sabado yan ng gabi, nandun ka na sa bahay para panoorin yung mga ganong mga special. Pero, ito yung ating Halloween special. May Halloween, ibig sabihin. Ano bang ibig sabihin mo? Anong ibig sabihin na Halloween? Bakit nagtatakutan, Bakit, di ba dapat sa Katoliko, dapat ganitong ginagawa? Bakit nawala? Yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi, Pero unahin muna natin, ano nga ba ang tinatawag nating Halloween, Kasi nga, tignan muna natin yung perspektibo ng mga tao ngayon. Ano yung nakikita nila bago siguro punta tayo sa simbahan? Yes. Ano ba yung pag sinabi nating Halloween sa mga tao? Brother? Sa akin, Father Dex, Father Paul, at Sister, pag sinasabing Halloween, ito yung, sasabihin natin, ito yung tradisyon ng mga tao ngayon na kung saan parang naghahanda sila para sa patay. And when I say naghahanda sila sa patay, parang nagdadamit sila ng pampatay. Oo. Nakikita natin sa mga restaurant, sa mga kainan, at saka sa mga mall din, mga fathers and sister, na pag
pagdating na ng Halloween special or ng Halloween days, no? Nakikita natin ang daming cobwebs yung mga corners ng isang establishmento. Sabihin na, tinatanong natin, ba't ganito, no? Kasi Halloween. Yan yung concept ng Halloween, more on parang something scary, parang ganon. Parang may horror factor yung isang lugar. At the same time, nagdadamit nga ng pampatay. At sabihin natin, nagdadamit diablo yung ibang tao kasi Halloween. Pero yung iba naman, parang yung katatakutan na yun, parang katuwaan na, di ba? Yes. Naging katuwaan yung Halloween dahil yung iba nagdadamit ng nakakatakot, pero sabi niya, uy, sexy naman nun. Oo. Guwapo naman O nun. kaya sa mga bata, ang cute. Ang cute naman yung mga trick or treat. Yes. Saan ba nagmula yun, sister? Tingin niyo? Saan ba nagmumula yun? Sa Pilipinas ba? Or Meron din eh. Yes. Sa mga... Iba yung version kasi natin. Sige, sister. Yung sa atin kasi yung mga Pilipino, parang natatandaan ko nung bata kami, hindi masyado yun eh. Ngayon na lang yung talagang well elaborated, tapos may mga contest pa, Oo. diba? So, talagang pinagkakagastosan talaga ng mga tao ngayon, no? Yung kanilang costume. Pero actually, sa kultura natin, bilang Pilipino, merong tinatawag na pangangaluluwa. Yes. Have you heard of that? Sa ibang mga probinsya, Yes, sa amin Australia. meron. So, sa norte, marami. Parang yung mga nangangaluluwa. parang caroling ang dating, Yes. pero Oo. nagbabahay-bahay. Meron akong napanood na documentary sa isang network na parang kinakanta Yes, yung kinakanta. patay. Oo. Parang mga dasal yun. They are Padasal. asking for prayers. Prayers. Parang Prayers. yung pumupunta dun sa bahay, sila yung kaluluwa Ah, na nangangailangan ah, ng dasal. Dasal. So in a way, maganda kasi prayer yung intention. Pero yung sa panahon ngayon, iba, it's more on something scary, no? Iba yung notion niya. Kasi yung Halloween ngayon, parang kasi sa West yata maraming ganitong mga paniniwala na pag sinabing Halloween, it's time for the diabolical na Yes. yung diabolical na hindi nakakatakot pero parang it gets you to realize that there is a spiritual world, no? Sa ibang Just to lang po, excuse na. Merong isang follower natin sa Ayan. Facebook na sabi daw, kantoris daw po yung practice na ginagawa sa Pangasinan. Pangasinan sa parang norte. Siguro Norte. para sa Visayas. Parang sa amin sa Visayas, parang Meron. wala pong gano'n. Parang Sa amin sa Tarlac, meron Meron. yan. Actually, nung uwi ako, narinig ko sila. No? And then sabi ko nga sa mga kapatid ko, uy, nandun yung mga nangangaluluwa. And then sabi niya, ano ba yun? Nagtaka rin ako kasi sila mismo hindi nila alam. Pero naalala ko nung bata kasi, ako yung nagbibigay ng limos. So kakatok yan sa pinto, magbibigay ka ng limos. And then, ipagdarasal nila yung kaluluwa rin ng mga yumao. Para magdadasal sila ng Our Father, Hail Mary. Kasi sabi ko, yung mga yun, nagdarasal yun para sa mga kaluluwa rin. No? Pero babalik lang ako doon sa Halloween. Parang yung belief kasi doon sa West, di ba, is during that time, parang yun yung tumatawid no, yung mga kaluluwa. No, kaya nga yung mga bata, sinasabi, kaya sila nagko-costume ng ganon, para iligaw yung mga masasamang elemento. Kumbaga, they become one with the evil presence. No, kaya nga may mga vampira, werewolf, para hindi sila mahanap ng mga yon kasi mukha rin silang ganon. Pero, iba yung turo ng simbahan, di ba mamaya, isa sa discuss natin yan. At saka, paano natin kina-counteract yung ganong pagko-costume, lalo na ng mga bata ng Halloween. For one, no? Unahan ko na, sa mga parokya, they're introducing All Saints Day. No? Kaya nga, yung mga bata, since mahilig namang mag-costume, so pinag-costume nila, hindi ng mga monster, Scary. kundi mga saints. No? Kaya nauso yung parade of saints Yeah. na ginagawa ngayon. Na maganda naman. Yes, kasi kung titignan natin kung talagang nakikisalamuha nga no, itong espiritu, I think sa atin, dapat ang i-idolize natin ay yung mga saints natin. Oo. In fact, yung word Halloween kasi, kasi galing niya sa All Hallows Eve. Ay, ibig sabihin, Hallow kasi is holy. Yes, holy. Eve of the holy day. Yeah. Kaya yung All Saints Day, it's the eve of the holy day. Ang November Ng 1, November 1, kaya 31. 31 yung Halloween. Pero yung Halloween ngayon, ang nakikita nila, nakakata
Pero sa ritual ng simbahan, ito yung gabi kasi pag sinasabi natin Eve kasi di ba sa sister sa prayers natin, yung evening one, it starts already the day itself. Yes. So yung simula pa lang noon, we are celebrating in fact All Saints Day. Pero ang nangyari ngayon doon sa siguro hindi ko na kung ano nangyari sa West, naiba yung paniniwala, yung ritual na naging katatapatan. Siguro nakita nila na patay, sabihin patay, ano ba yung nangyayari sa patay? Ano yung nakikita nila sa kabilang dako? Kaya hindi nila alam, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kabilang dako. Kaya siguro nag-speculate tayo na yung kabilang dako ay nakakatakot. Kaya siguro natatakot tayo. Kaya nga siguro yung mga napapanood natin sa Magandang Gabi Bayan, KMJS, no? May bago ngayon KMJS. Tsaka yung Rated Corina. Natutuwa tayo, nanonood, pero natakot tayo at the same time. Natutuwa tayo, at the same time, natatakot tayo kasi hindi natin alam kung ano yung nasa kabilang dako at nag-speculate tayo na yung kabilang dako nakakatakot. Pero in fact, ito yung mga nasa kabilang dako, nakikita natin yung mga kapamilya natin, yung mga yumao. Pero syempre, siguro iniisip natin, baka yung mga masasamang tao, nagiging demonyo din. No? Kasi ang sinasabi din kasi ng mga exorcists, hindi yung mga nananakot daw, sister, brother, at saka father, yung mga nananakot daw, according to the exorcists, hindi to yung mga kaluluwa. Kundi ito ang Demonyo. Oo, mga demonyo. Dahil hindi daw mananakot ang mga kaluluwa sa purgatorio. No? Kasi sabi nga ni Father Winston, hindi sila mananakot dahil sila ay nangangailangan ng dasal. Kung nangangailangan sila hindi sila mananakot. Hindi sila mananakot. Hindi sila hihingi ng dasal sa iyo. Pag natakot ka na doon at sa mga ibig sabihin, hindi yan kaluluwa. Yan ay isang demonyo. Yeah. So yun yung parang Masamang spirit. Yung masamang yun yung magandang reaction kasi kung minsan ako pag nagmimisa rin ako sa patay, yung tinatanong lagi nila ako, Father, naniniwala po ba kayo sa multo? Oo, No? Kasi naramdaman ko yung mahal ko sa buhay na nagparamdam. So ako, ganun din ang sinasagot ko yung katulad ng sinabi ni Father Dexter. Probably, more than just analyzing kung ito ba ay kaluluwa talaga ng mga yumao o ng evil spirits, tama yun, kailangan nila ng panalangin. Kasi yun yung magiging epektibo sa kanila na pwedeng gawin ng mga buhay para sa mga mahal nating na mayapa. In fact, I read something like na it's a very rare occasion that God would allow the soul, no, na magpakita siya dun sa kanyang pamilya, something like that. So, hindi yung Common na palagi. Oo, very rare lang na opportunity na bibigay ng Diyos ang pagkakataon na yun. Kaya yung kung meron mang ganun, it's the evil spirit. Kasi even sa gospel, di ba, yung dun sa poor man at saka yung rich man, Yeah. kung naalala natin yung gospel na yun, yung sabi ng rich man sa Diyos, kay Abraham rather, ipadala si Lazarus para maibsan yung kanyang uhaw. Pero sabi nga ni Abraham, malayo, no, yung there's a chasm between us and you. So, hindi pwedeng basta-basta mag-cross. And then, when he was requesting to go back, no, para i-warn yung kanyang mga kamag-anak, no, pareho din yung sinabi na the prophets, no, are enough for them, no, na baga, they have the scriptures with them. So, talagang makikita natin, no, hindi siya ganun ka-common. Pero kung mangyari man, sabi nga ni sister, it is through God's power. Very rare lang that God would allow that. Kasi, in fact, hindi naman to parang, it's not unusual naman that the souls in purgatory are able to communicate kasi meron tayong mga traditions din sa simbahan. In fact, doon sa Rome, meron isang simbahan doon dedicated to the souls in purgatory na merong mga libro na may sunog doon. Nakita niyo ba yun? May kamay na nasunog doon sa wall. Yun. So may mga unpublished manuscripts in fact sa purgatory na nagsasabi na they are asking for our prayer. So even a simple Hail Mary, even a simple Our Father to the beloved ones can mitigate the sufferings in purgatory. Diyan papasok, Father, yung doctrine ng simbahan, yung communion of saints. Yes. Diba? So yung saints who are on earth, in purgatory, and in heaven. Church
Triumphant, Church Suffering, Suffering Church Militant. Militant. Kasi nga, ito yung sinasabi natin na pag nasa yung kaluluwa sa purgatorio, they cannot even help themselves. Yes. They cannot help Wala themselves. na, kumbaga tapos na. So, ang tutulong Tapos na talaga, kaya ang tutulong ay tayo. yung mga Tayong nabubuhay pa. oo. Yung ating panalangin, Time is up na sila. yung ating Oo. mga mass na ino-offer natin para sa kanila, yung mga good works para sa kanila, no, yun ang Yun yung makakatulong mga sacrifices na para pag mapadali nagagawa yung kanilang pag-alis sa purgatory so that they can go immediately to heaven. papasok din kasi yung mga indulgences, Yes. yung mga prayers natin, fasting, Kasi, abstinence, ng mga Effective yun. masses. Inaano ko nga, binabasa ko yun dun sa Ordo Father Dexter. Correct me if I'm wrong. Di ba yung pwede natin ipagdasal, merong plenary indulgence Indulgence. from November 1 to 8 for souls in purgatory. So, ibig sabihin, yung gagawin nating panalangin, no, yung pagmimisa, pagdarasal ng Our Father, yung creed, at saka yung prayer for the intention of the Holy Father, if we do it for the souls of our loved ones, for as long as they are in purgatory, nakalagay doon. So we are offering those acts for them. Yan maganda sa mga kalakbay natin, sa mga kasantissimo, pag may naaalala tayo, mga yumao natin, wag natin lang natin sila lalahanin yung kanilang memories, no? Kaya pangalan nila. Yes. Pero siguro mas magandang ipagdasal natin ang kanilang mga kaluluwa, no? Kahit nasan tayo. Kasi nakalagay dito, naalala ko, Father Dexter, pagbisita sa sementeryo or sa simbahan, or kahit sa isip lang natin, yan, magdasal natin sila, we are actually applying the indulgence na yan. Pero Father, speaking, dahil sinabi mo no, na pag-undas, we visit to the cemeteries, no, to the memorial parks, no. Bakit kailangan nating pumunta, no, sa sementeryo? Why not magdasal tayo sa simbahan, no? Kasi, for example, sa mga simbahan natin, for example, dito sa ating parokya, sa labas ng ating simbahan, meron tayong parang pakandel, no, na you can offer your prayers directly to the dead. But why is it that we need to go to the cemeteries? Well, sa ating mga Pilipino, tingin ko lang sa akin, sa akin palagay, kasi sa ating mga Pilipino, yung makikita mo yung cemetery, it's not just a personal visit, but a communitarian visit. Makikita mo na may mga musileo, nagkakantahan pa nga minsan eh. Kakaiba nga ang kulturang Pilipino kasi Nagpa-party pa. Kaya nga pinagbawal yung mga speaker sa mga cemetery. kasi parang kasama pa nila yung Reunion. Union of Saints pa rin. Parang ibig sabihin, hindi siya nawala talaga. Parte ka pa rin ng pamilya namin. Kahit na namatay ka, sumalangit ka, ganyan. Kaparte ka pa rin ng pamilya namin dito sa mundo na hindi ka nawawala sa memorya namin, kasama ka pa rin namin, kapamilya ka pa rin namin. Kung nagse-celebrate kami dito, Kasama din siya. kasama din, hindi ka out of Sila. place. Yun ang nakikita ko kasi kahit naman doon sa mga funeral, di ba? Doon nga minsan nagkakasundo nagsuwian yung mga pamilya. reunion. Ganun din siguro nakikita ko sa Filipino culture na yung sementeryo ay paraan din o lugar na lahat tayo ay nagsasama-sama. Oo. Actually, hindi pa pwedeng ilibing yung namatay hanggat hindi pa umuwi yung isa o dalawang kapatid na nasa ibang bansa, sa ibang probinsya. Pag may Naghihintay pa. inaantay pa, kaya nga tumatagal ng isang linggo Opo. or 2 linggo. Ayan. Pero para sa iba, kapag sobrang tagal na, no, parang maawa ka naman na dun sa patay, no, matahimikin na. Kailangan niya na mag-rest. Correct, pag-asos kasi, alam mo na yung may formalin pa and what. Pero idadagdag ko sa sinabi ni Padre. Baka hindi na tayo sa patay, kundi sa mga pupunirarya. Pero dadagdag ko na sa sinabi ni Father Dex na yung reunion na yon, actually yung pagiging parte ng mga namayapa, we are also introducing the next generation dun sa mga namatay na. Kasi naalala ko dati, halimbawa may mga pamangkin, na meron tayong mga bagong members ng family, they are also brought in the cemetery. Tapos ituturo isa-isa, yan, lolo mo yan. Itong si ganito, lola mo yan. Itong uncle mo na to, palasimba yan. Kumbaga, they are also being introduced, yung mga bagong members, doon sa mga namayapa. And then, they also yun nga, share the memory, at saka yung mga virtues. Sasabihin, ay alam mo ba yung lolo mo yan, palasimba yan, dapat palasimba ka din. Mga ganon. Or lola mo yan, pala rosaryo yan, dapat kayo din.
nagiging halimbawa. Ano yung Yes. kasi hindi lang siya memorya na kung ano yung nandiyan siya, pero yung memorya na ano yung naging, yung mga eulogy, di ba? Experiences. Maganda rin kasi yun na nagiging halimbawa yung mga yumao sa ating buhay. Mhm. Father, meron lang akong tanong. Bakit kailangan may 40 days? Ano bang meron sa 40? 40 days kasi, if you remember, di ba, from the resurrection to ascension, 40 days yun. So, parang pag-aalala, I think, no, kasi I think what is important there, parang yung, di ba, meron pa siyang, tapos may pang 40 days. Mm-hmm. It's to be in a prayer, yung parang ina-emphasize doon is the family or the community gather together in order to pray again pray for the again. dead. Si Father, man. Oo, di ba? Yung 40, baka may ano ka din, brother. Sa- Yung number 40, di ba? Kasi significant kasi ang number 40 sa Biblia. Yes. Kasi for example, yung mga Israelites sa Old Testament, no? After they left Egypt, no? 40 They, years. yes, they Yes. spent 40 years in the desert. And then sa panahon ni Jesus, no? Yung Noah, yung Sa Old Testament muna, kay Old Noah. Testament muna. No, he spent, I mean, there's a rain, no? There was a rain na umulan for 40 days and 40 nights. And then sa panahon ni Jesus, Jesus spent 40 days and In the 40 desert. nights in the desert, no? So I think yung 40 na yan, as we read, no, those passages in the Bible, parang it signifies parang testing or preparation or parang trial, no, sa buhay ng tao. And siguro kung i-connect natin yan sa kamatayan, sa death, it's also a time, no, of trial to a soul na mayapa, no, in preparation to a new life, no, which is in heaven. And siguro preparation then baka nasa purgatory, so it's time also, no, to purify a soul in order na kapag ma-purify na siya, he can go or she can go to heaven. Kasi ito yung 40 days din kasi, sister, sinasabi, of course, sinasabi na ni brother din, no, na purification, preparation, is a preparation of the soul from purgatory going to heaven. Going to heaven. So parang it's 40 days din kasi yung sinasabi natin buhay ng tao, 40 days kasi din yung lifespan, 40 days. Pag sinabi natin 40 years, it's one lifespan. It's also 40 days for a human person, parang to be alive. So it's a preparation now for a new life in heaven. Parang we are celebrating, in fact, that the soul in purgatory will have a new life in heaven. That's why we are celebrating 40. In fact, parang dito natin sineselebrate din yata yung pagkakit ni Kristo sa langit. Yes. Ascension. Ascension. Because they are still here, di ba? They are Jesus still. Preparing the apostles, no? Yung parang preparation pa din, no? Para 40 days that Jesus, after His resurrection, He's still here. And after 40 days, then He ascended to heaven. Para preparation for Him to go up to heaven. In the same manner that we are also celebrating the souls in purgatory, no? Through the prayers of the church, they will also go to heaven. Siguro ang maganda ng Father Dex, yung nagagather yung community to pray. Yeah. Kasi meron tayong 40 days na tinatawag, di ba? Tapos sa Indonesia, naalala ko, meron pa silang 100 days. Tapos meron silang gano'n. Sa atin, yung 40 days, ito yung parang babang luksa. Tama ba? Or 1 year? 1 year. After 1 year pa yung babang luksa. Sa atin, balik. After 40 9 days, 9 days, 9 days. pasyal. 40 days. O, pasyal. May pasyal. Pa-40. 40 days. Kasi Indonesia may 100 days. Tapos Tapos, yung babandok babang luksa, yun na yung after 1 year. After 1 year. Okay. Pero naalala ko lang yung nabanggit lang ng pinsan ko. Kasi in connection din sa ibang mga tanong na if nagro-roam around, no, yung mga souls after their death. Kasi sa pananampalataya natin, no, hindi uso yung ganong naglalagalag yung kaluluwa, no. Kaya nga in God's goodness, naalala ko na sabi rin to sa isang exorcism seminar. No, kasi nga yung iba nagpaparamdam raw, no, nakita nila yung kamag-anak. Kaya sinasabi natin kanina, hindi yun sila. No, kasi yung tinuturo ng simbahan, upon your death,
no, you're already judged no, kung saan ka ba Particular pupunta. judgment. Oo. Sa langit ba? Or you will stay in purgatory or in hell? No, kaya nga, sabi nga ng mga exorcists, God in His goodness would not allow you na parang hindi mo alam ang pupuntahan. Diba? Just imagine, wandering yung soul. sinasabi yung wonder, parang yung ghost. Na, ano, Mm. ligaw na kaluluwa. Yung movie na Ghost, kung naalala nyo yung kay Demi Moore at saka kay Patrick Swayze, di ba? Na nagro-roam around pa sila, may mga unfinished business. No, actually, hindi yun yung tinuturo ng simbahan. Ano yung naririnig namin nagmamakinilya? Oo nga, tsaka yung amoy kandila, amoy bulaklak. Yun nga, Father. Hindi yun hindi yun. yung namatay nating kamag-anak. O kaya yung paru-paro. Paro-paro Oo. na itim. Maitim. Kaya Yun ang bisita yun daw. alam mo. Iba, sa ibang bansa daw, paro-paro. Yung iba naman, ibon. Huwag mo patayin yan. no? Lola mo yan. Lola mo yan. Pag malaking paru-paro, di ba? Yes. Yung kulay brown. Brown. Moth. Yung moth yata, hindi butterfly. Moth siya. Uy, yun yung lola mo. Pero parang ano siguro yun, no? Ano ba yun? Nagkataon lang. Kasi kung minsan, pag tinatanong nga nila ako, sinasabi ko, oo, may nakita akong paru-paro. Pero, I mean, to connect it with the departed, it's a coincidence. Pero hindi mo masasabi yun yun. Yun yun. Di ba? Oo. So, dako na tayo ngayon dahil Sige. biiksi na yung oras natin. Oo. Dami na Dumako. pag-usapan. Wala pa ba tayo sa topic? Wala. Hindi, kaluluwa. Dahil ang pinag-uusapan natin is communion. In fact, yung sinabi ni Sister kanina, yung communion of saints, which is also our celebration of All Saints Day. Yeah. Kasi sinabi ni Father Paul kanina na bakit tayo nagpa-practice sa mga nakakatakot? Kailangan natin i-practice yung mga santo, yung kapanalan. No? Mm-hmm. Ang ganda-ganda nga dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ginagawa pa sa ibang bansa. Meron na. Meron na. May nakita ako May sa nakita ka. Amerika. Sa Amerika meron. Meron na. Kasi ang ganda ng mga bata na nakamadre, nakapare, Nakapag-obispo. nakobispo, May o kaya martir pa. may martir. Sa Vietnam, meron din. Ay, ang nakita cute ko. yan. Ay, ang ganda. Oo, kasi makikita mo na Ay, yung sa Thailand din, nakita ko yung sister namin, they introduce it in the school there. Mm. Ay, mag-alam na pala. Kasi it's also a vocation, promotion din. Yeah. Pero Yes. syempre makikita mo na sino ba itong mga santo? Kasi minsan iniisip natin, ang layo-layo nila sa mga tao na parang nagdadasal tayo sa mga santo, pero malayo ang santo. Pero kapag nagsusuot na tayo ng mga damit ng mga santo, ay parang katulad ko lang din pala sila. At kayang-kayang gawin ng mga bata. Dahil nagkatabi kasi ng ang mga bata ng sino bang mabuting halimbawa. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap humanap ng mabuting halimbawa, lalo sa social media. Yeah. Ang daming nagsasabi na, ito yung tama, ito yung gawin mo, no? Ito ang dami nag-influence sa'yo. Pero pag sinabi nating santo, ay ayoko yan kasi napaka Taas. taas ng Parang hindi mo maabot. ang hirap, ang Hirap ma-reach, gano'n. Unreachable. Oo. Kaya yung mga santo ng mga batang yun, hindi lang sila cute, pero makikita mo na kaya pala nating abutin ang mga santo. Brother din. Sa akin, Father, well, there's a question na hindi natin maaabot yung mga santo because I think we have this wrong perception about the saints. No? Well, kapag, example, ako personally, galing akong Catholic school, kapag Catholic school, syempre, alam mo talaga yung mga buhay ng mga santo, no? Kasi tinuturo yan sa eskwelahan. And in my personal note, in my personal experience, when I was learning about the lives of the saints during my elementary years, parang akala ko din kasi no na parang ang hirap nilang abutin. Sabi nga ni Sister, unreachable. Pero hindi pala, it's because they live a life just like of a person, of an ordinary person. For example, I will always remember the life of Saint Therese of the Child Jesus, one of my favorite saints. Well, before siya naging santa, meron po siyang problema sa kanyang sarili, no? Nung bata pa siya, sinasabi na spoiled brat si Saint Therese nung bata siya. Kasi siya yung, I think yung... stubborn din. Stubborn din siya. Pero, nung teenage years niya, no? Parang merong something kakaiba. Parang may nagbago sa buhay niya. And
of course, sabihin natin, si Saint Therese, ang tigas ng ulo kasi at the very young age, she really forced herself to enter the convent, no, kahit ayaw ng Santo Papa, ayaw ng obispo dun sa lugar nila. But she really fought for it, and because of it, she really lived a life kung ano yung tawag ito, na nakaayon sa gusto niya, no? And because of it, parang na-experience ko din as a person na may mga pagkakataon din na parang ganyan tayo, no, na may mga gusto tayo sa buhay, na parang tawag nito, parang ayaw din ng iba, no, parang pasaway din tayo paminsan-minsan, parang ano din tayo, hindi din tayo mabuti sa ibang tao. Pero at the end of the day, Imperfections yes, natin. tama po sister, may mga imperfections tayo. Pero at the end of the day, we will be realizing that parang may nagawa akong kabutihan no, na sarili ko. And parang may nagawa akong kabutihan sa ibang tao. And I think it is a single step towards holiness. And if we continue to live for it, to live with it, I think it will lead us to become saints. And yan yung sigurong kailangan natin, kailangan kong i-share, no, sa iba about yung sa Di ba pa si Saint Therese, siya yung nagsabi na may vocation is love? Yes, siya. Kasi alam natin lahat, parang patron si Saint Therese. Parang sinasabi kasi, napakasimple kasi ni Saint Therese. Kasi Oo. meron Sige, siyang sige, quotation, sige. di ba? Yung sabi nga doing ordinary things in a very extraordinary way. So kahit na yung pagpulot lang ng papel, kung gagawin natin ito na may pagmamahal at iaalay natin sa Diyos, ay isang napakalaking bagay. So, listening to what you are saying, brother, para sa akin, no, nakaka-inspire na pag nalaman natin, itong mga ordinary saints na to, ay katulad nating ordinary tao, pero nagsusumikap na maging mabuting tao at maging Kristiyano. So, kahit sa kanilang mga imperfections, hindi yun naging parang balakid, no? Na hindi nila ma-attain yung sainthood. Ikaw, sister, sino ang patron saint o patroness mo? Or yung someone na sa saint na gusto mong i-emulate? Si Saint Therese talaga. Ito naman. Pareho kami. Huwag mo na kaming tanongin. Pero siguro kung sa Saint Therese sa babae, sa lalaki naman mas magandang bigyan natin ng limelight or highlight si San Agustin. Okay, sige, brother. Kasi si San Agustin kasi parang kaya nga nagka-problema dati sa Santa Monica no? Ano ba tong anak ko, napakapasawan, tigas ng ulo, ganyan-ganyan. Kasi, I mean, if you know the story of St. Augustine before, nung time niya, you can actually see St. Augustine just like sa mga tao yan sa gilid, no? Sa Pinoval man yan, sa Espanya na, parang pasaway, no? Just like an ordinary person. Tambay, parang ganon. Pero nakakagulat kasi biglang nagbago, no? Yung conversion. There was a conversion na nangyari sa buhay ni San Agustin, and it led him to be a bishop, and it led him to be a theologian, and what is important is it led him to be a saint of the Catholic Church. Oo, kasi nga, kasi akala natin kasi ang mga santo napaka-perfecto. Yes. Ang hirap din kasing sundan yung napaka-perfectong santo na parang wala nang ginawang mali na lahat ng kabanalan ay lagi nagdarasal, tahimik, nandyan lang. Pero kaya mahirap. Kaya ang father noon, ayaw ko si Saint Catherine. Siya na. Sige, sister. Kasi parang ang hirap-hirap niyang abutin. Hindi ko kaya yung ginagawa niya. Ang taas ng spirituality ni Saint Catherine. But of course, it is a gift, no? Sino si sister, si Catherine Siena? Si Saint Catherine of Siena is a Dominican tertiary, no? Na bata pa lang siya, andun na yung life of sacrifice niya, life of prayer niya, no? Parang Ang hirap. yung mortification, parang sabi ko, hindi ko kaya yun. Kaya medyo mahirap Ang hirap makirelate. Oo, makirelate. Pero bago tayo bago natin pagpatuloy kasi batiin mo na natin yung mga nakikinig sa atin. Yes. Batiin mo. Parang dami. Ang dami natin yung followers. So shout out po sa ating pong mga nakikinig ngayon sa Usapang K via Santissimo Rosario Parish UST Facebook page. Hello po kay Maria Lourdes Blaquera Cruz,
kay Vic Tayag si Bernardo, kay Ske Agustin, kay Selena Castro, nakikita na siya, kasabay sa atin. Kay Gloria Par de Leon, and of course kay Miss Erica May Petrona, and kay Tita, saan na ba yun? Tita Odette Alcoriza Irica. Yes. Dito sa Radyo Maria, no, Sino meron naman? din si Cho Fong Be, and then si Christian John Malyari de Vera. Masabi niya, Apos Sayong Pray for Us. Actually, yung Apos Sayong, ito yung Our Lady of the Rosary, Yes. yan, sa Malusak, Pampanga. Yan, pinadala yan ni Father Ravy, yung kanilang parish priest. And then si June Michael Dungka is also watching. Wow. And then may tanong, yung tanong ni Sister Vic, sasagutin naman natin o mamaya. Yes. Sabi ni Sister Vic Tayag Bernardo, good evening po sa lahat. Yung pag-light po ba ng candle in front of the door, November 1 and November 2, ano ang significance po nito? Ginagawa ba natin to or Sa norte siguro. sa ibang lugar? Sa Visayas mo ginagawa. Yung paglalay po ng kandila daw sa labas Sa labas ng pintuan. ay hindi po Pag November 1 and Hindi po namin Kasi sa ginagawa. Pangasinan, ginagawa din na yan. Pag November 1. Pag November 1 at 2, hindi mo parang, hindi, sa mga kaluluwa sa purgatorio, katulad na sinabi natin kanina, yung pangangaluwa, parang ito yung mga tao na humihingi ng dasal. Kasi once a year na naman sila humihingi din ng dasal, tayo din at nakakaalala sa kanila. Once a year lang din naman. So, ito yung panahon na tayo ay nagdadasal sa kanila. Kasi yung simbolismo kasi ng kandila ay yung pagdarasal, yung dasal. Kaya may mga kandila tayo, it's a symbol of prayer. So, sinasabi dito ay hindi sila nakakalimutan ng mga taong nandito pa sa lupa. Yung dasal natin, yung umaakyat din sa langit. Kaya yung kandila is the best symbolism of that. Sa amin, Father, hindi po pinapractice yung ganun. Pero sa amin naman sa Visayas, yung pinapractice is of course, nagluluto kami ng mga kanin. Ay, alam ko yan. Yes. Oh. Ayan, gusto kong itanong yan, Brother Atak. Den. Tsaka sa May gabi, TikTok si Brother Den, nanghihingi siya ng mga taga meron kasi akong Negros, TikTok, nangingi kasi ako ng mga kakanin. Kasi sa Manila kasi walang kakanin. So ginagawa niyo yun. Sa amin, nung kami ng kakanin, ng mga biko, yung mga budbud ba yung tao sa amin. Kalamay-hati. Kalamay-hati sa Visayas. And then po sa gabi, nilalagay po namin sa maliliit na pinggan. Tapos, parang sa Mexico, yung ofrienda na tinatawag. Nilalagay namin sa altar yung mga pagkain. November 1. Pag November 1, kahit October 31 po, Father. Nilalagay po namin yan sa altar and then dinadasalan po namin ng rosaryo. Tsaka, after we pray the rosary, hinahayaan po namin yung pagkain. Kasi yung turo po sa akin ng mama ko, at tsaka ng lola ko, yung mga kaluluwa daw, pumapasok daw sa mga bahay, bumibisita. And hindi nila makain yung pagkain, inaamoy nila yung pagkain para busog sila. Yun yung paniniwala sa amin. Ganun daw So ano yun. gagawin doon sa pagkain? Tatapon na lang. Tatapon na lang. Parang atang nga yung Sa norte, sa norte ang kasi parang kasama ka pa rin. Habang kumakain kayo, hindi mo po pwedeng, hindi ka magbigay ng atang. So, Maglalagay ka sa maliit na palangga, sa platito, Platito. tapos kailangan na ilalagay mo sa altar. So parang Opo. kapag hindi ka nagbigay, magugutom sila. Parang yung hungry Ganun go. ba yun? Hungry ghost Parang man. ganun Hindi po. naman siguro sa... Kasi lumalakbay po sila sa lupa po, Father. pero Parang dapat, naniniwala. brother Den, dapat i-correct natin yan. Kasi baka Sabihin sabihin Oo. natin, Sabi natin walang gumagala. Baka nagpo-promote tayo dito ng mga makakala nila. Ay, ito yung tama. Pwede pala yun. Pwede. Pero kasi cultural naman. Cultural. Kultura eh. Pero kailangan lang siguro natin Yung i-Christianize. katulad yung sinasabi ni Father Dexter, no, yung pagtutulos ng kandila. Basta dapat ang atin doon is pinagdarasal. Kasi baka kung ano-anong superstitious belief na yung meron, like pag hindi ka nagsindi, mumultuhin ka, Oo. or kapag nagsindi ka, lalayo yung kaluluwa. I mean, that is the wrong perspective natin. So, palagi, it's always prayer. Prayer. Palagi. Pati yung pagbibigay din na atang, hindi yan yung parang andyan yung kaluluwa kakainin nila Oo, ganyan. display mo Oo, gano'n. siguro pag-usapan natin, but it has to be. It has to be Christianized din in a way kasi they are not to be offered, but siguro in the communion of saints, they are still part of the church. Kasi parang we are treating them as buhay pa. Tandaan natin,
hindi na. Kumbaga yung kanilang katawang lupa na nangangailangan ng pagkain, nabulok na. Kumbaga ang nananatili ay yung kaluluwa, which actually, hindi naman yan kailangan ng Pero Pagkain. pagkain. Pero part siya ng mystical body of the church. Yes, Kaya o yung yun ang katawan niya. May ano ko lang, naalala ko lang isang meme nung nakita ko sa Facebook, di ba? Kasi bawat mausoleum, no, nag-offer na, lalo yung mga Chinese, di ba, nag-offer ng fried chicken, ng mga tinapay, ng mga biskwit. Tapos meron doon nag-picture parang nangolekta siya ng mga food, no, halatang galing doon sa mga alay. Tapos parang may mga nag-comment, pero parang, mga pare, sabing ganun, magsipag lang po kayo ngayong November 1 at mabubusog kayo. Ang nakalagay doon, sabi ng ibang comment, pre, siguraduhin mong walang sumama sa'yo. Kasi parang halatang kinuha niya doon sa mga Parang nagmukbang siya, diba? nakabang sa cemetery. Pinakakaluluwa. Oo, Pero grabe. pero, Oo. di ba kung walang respeto rin yun sa mga... Ayun na nga, kaya lang sa kumakalab na sikmura. Ay, Wala yun. Pero bago tayo pagpatuloy, si Mendoza Ikea, good evening po. Yes. Paano po ba ang ash sa urn, ito gusto ko sumagot si Father Paul dito. Ano ba yan? Mga Sa urn, nakahirap. pag hindi pa po inilibing, 3 taon na po kasi, Oo. hindi po ba matatahimik ang kaluluwa niya? Ito ba yung Mendoza Ano ba yan, Ikea? fathers? Ayan. Actually, yan yung madalas nating nakukuhang tanong ngayon kapag ka nagmimisa tayo. Kasi karamihan na rin sa mga mga patay, no? Mga namayapa rather, they opt for cremation. Ayan. No, ngayon yung mga tao, ang daming mga tanong tungkol dyan, no, kung okay lang bang isaboy yung abo sa dagat kasi seaman siya, or isaboy sa hangin kasi ano siya, piloto siya, hindi ko maalam. No? Pero may guidelines tayo tungkol dyan. No, kailangan intact pa rin no, yung mga remains, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. In fact, yung iba kasi may mga na-invento ngayon yung mga punerarya, pag nagmisa ka lang, no, may mga lakit, no, na ilalagay. Pero sama po ba yun, Father? Walong magkakapatid, hahati-hatiin mo yung ano, no, yung Kilala. di ba? Parang, I mean, patahimikin na natin. No? Kaya dun sa tanong ng 3 taon na hindi pa na ilalagay dun sa himlayan. Sa liturgical Himlayan. policy. Merong kasing guidelines Ah. no, for Oo. cremation. Yes. So as much Hanggang as kailan? possible, as much as As soon as possible. Hindi yung hanggang kailan. Oo, hindi pwede hanggang kailan mo lang gusto. Kaya nga, yung mga iba, tinuturuan ko rin, sinasabihan ko, sana po, ang nasa mindset ninyo, ilalagay po natin siya doon sa resting. Kaya, it's a resting place. Yes. Hindi pwede sa bahay, kasi ang bahay, maingay yan, magulo. Oo. Kung minsan, there is the danger na matabig. Oo. I mean, Matumba. matumba, Oo. or yun nga, yung sa mga comedy, nagagawin sukal, nagkamali sila, natimpla. I mean, Nakita ko yan. di ba, you have to show respect to that. To the remains. Hindi mo oo, parang gano'n. So, Napagkamalang asin. napagkamalang asin. So, are you going to risk no, yung remains ng iyong mahal sa buhay na ma-desecrate? No, na habang nasa bahay mo, hindi pwede. May isa pa yung nabahaan sila. Di ba si Lassie yata yun? Sa yung mga comedian. Dala-dala nila yung urn kasi nasa bahay lang nila. Bumaha. So talagang, ano yung bahay Inakyat nila? nila. So, dala-dala nila, isinakay nila sa bangka. Nahulog sa baha. So I mean, are you going to risk? No, na, ayan, isinisave-save mo, ngayon biglang nawala. Buti na lang, nakita pa nila the next day. Oo. Nabasa. Nasa kasi ano siya, marble naman. So probably, naalala niya kung saan nila na-drop, binalikan din the next day, nandun pa. Intact. Swerte kung gano'n. Pero kung nawala na sa bahay, Pero syempre, respeto din oo, doon. yung akala mo, mahal mo siya dahil sa ginagawa mo, hindi mo siya Pero pinapakinggan. paano daw sabi ni Sister Victaya, no? Paano yung basta pendant, okay lang ba yun? Mga Yung lakit. mga natin yung lakit sa Yun mga na, lakit. yun ang nasa guideline, hindi. 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 At saka, meron pa yan yung kumukuha pa ng buto, yung green bone. Yan, ano ko yan. Ingat tayo mga Na yung green bone daw kalakbay, ay pampaswerte. I mean, are you going to, yung parang ang tingin mo sa kamag-anak mo, pampaswerte? Hindi eh. Yung, we have to give the due respect that the remains should have. Totoo din Because naman. the body is the temple of the Holy Of Spirit. the Holy no? Spirit. So dapat we have to give the due respect to the Oo. body, di ba?
Saan na tayo napunta? Dahil doon sa abo. Dahil doon sa abo, ating nasa Sa tanong, gitna. Siguro yes. ang pag-usapan natin yung communion of saints. Siguro sa pagtatapos din natin, kasi 5 minutes na lang Naku, palagay ko may part 2 ito, Pero, Father Dex. ah, Kasi pwede yung ito. KK natin, kaluluwa at kabanalan. Kabanalan. Medyo ngayon puro mga kaluluwa. Kaluluwa. Baka pwede nating Pwede next. naman. Pwede naman. Pwedeng isingit lang natin kaunti ang kabanalan Kabanalan. sa communion of saints, sister. Sige. Kasi isa sa mga articles of faith natin, I believe in the communion of saints. Ano ba itong communion of saints, sister? Ano bang ibig sabihin? Pag sinabi bang communion of saints, ano ang ibig sabihin? Pag sinabi nating communion of saints, ibig sabihin nito yung spiritual solidarity natin among the members of the church, no, who are on earth, in purgatory, and in heaven. So, communion of saints. So, can be now saints who are on earth, those people who are living in a state of grace and in communion with God. Tapos yung sa purgatory, but they do not enjoy yung tinatawag na beatific vision na makikita mo na yung Diyos, no? And then yung those who are in purgatory, those who are in the state of grace, in communion with God, but they have the partial vision of God. Whereas those who are in heaven or in paradise, sila yung those who are in communion with God and had seen the beatific vision. Pag sinabi bang, ano ba itong sister, baka hindi lang din alam ng mga kalakbay natin, ano ba itong beatific vision na sinasabi natin? When you say beatific vision is that you see God as He is, no? Yung Makikita mo talaga natin ang Diyos, sister. yung goodness niya, yung beauty niya, yung knowledge niya, and everything. So, you are in union with God and you see God face to face, sabi na. Bakit ba kailangan nating maniwala sa communion of saints? Ano ba yung kahalagahan ng communion of Para saints? sa Kailangan akin, natin paniwalaan. It gives us hope that all of us are really meant for heaven. So, here, I am here on earth, no? I struggle. Ito yung tinatawag na militant church or ngayon, they use the word pilgrim church. After Vatican II, they use the word pilgrim church. So, it gives us hope na tayong lahat, no, who are struggling with sin and grace, with Jesus and Satan, struggling with yung our life here, and we are meant to go to heaven. And through the destined to go to heaven. And through the intercession of those who are in heaven, yung mga saints, no, na naandun na sa langit, they will be the one to intercede for us and help us. That's why we ask sa intercession ng mga nasa langit. And this is very Catholic Yes. understanding kasi sa ibang Christian denomination, they do not believe in this kind of belief that they can only have a personal relationship with the Lord and nothing else. Kasi kahit na pagdasal kita, na kaya sa mga ibang sa Christian sects na sinasabi nila, pagdadasal kita pero my prayer is worthless. It's only God can save you, it's only grace that can save you, pero sa atin, our own prayers are very much effective to each other. And then, those who are in purgatory, no, tayo naman ay magdadasal para sa kanila. Kaya communion of saints, no, nagtutulungan tayo na lahat tayo ay masasalba rin, ano? Masasalba. Matutulungan, ano? Siguro sa panghuli nating parte, ang ating mga huling mensahe para sa ating mga kalakbay at sa mga kasantisimo, sinong unang magsasalita? Ako po, Si Brother Den. Okay. Well, for a wrap up, no, sa ating Sige. usapang K, well, napag-usapan natin yung tungkol sa ating pananampalataya, yung tungkol sa ating kultura. I guess my K for today is kaugalian. Parang na-pressure sa paglalagay. Kaugalian in the sense na napag-usapan po natin yung ating kinagisnan, yung ating kaugalian bilang Pilipino, no, na sa ating mga ginagawa. Pero sa ating natutunan ngayong araw, no, sana mag-practice tayo ng bagong kaugalian, which is not to
always be in align with what is being practiced because of our culture, but we have to practice according to our faith, no? According to our Catholic faith. And yung kaugalian na yon ang magsisilbi nating gabay, no, towards our own path, no, towards holiness. Kaugalian. Kaugalian. Sister. Ako naman, sa akin, ang K ko ay kaluluwa. Na-friend ni Mother mo. Bakit kaluluwa? Kasi, di ba, usually we care so much for our body, katawan. Pero, bihira nating mas maririnig na, uy, kamusta yung kaluluwa mo? Ay, totoo yan. We never say, kamusta yung kaluluwa mo? Examination of conscience. Kamusta yung katawan mo? Yung may sakit ka ba? Physical, may Diba? doktor dyan. Yes. Pero di natin maririnig yung kamusta yung kaluluwa. So, I think, no, it's a challenge for us to care for our soul. No? If we nourish our body with food, with rest, with shelter, clothing, there is also a need for us to nourish our soul, our kaluluwa. Ano ba yung pagkain ng ating kaluluwa? Dasal, paggawa ng mabuti, pagtanggap ng sakramento, no? Pangungisal, pag-misa, no? Pagsunod sa itinuturo ng simbahan, no? Pagbabasa ng Biblia at pagninilay nito, yung mga spiritual books. These are all food for our soul, nourishment for our soul. So, kailangan ay pangalagaan natin ang ating Kaluluwa. Sa pagkakas na. Kasi na-pressure ako dun sa sa mga K yan. Pero ako 3 K. Ay! 3 K. Dapat ako muna pala. So yung 3 K correlated naman sa isa't isa. Yung una siyempre nagsimula tayo sa katatakutan. And then tayo ay nag-aral ng katotohanan na magbibigay sa atin ng katapangan para tayo ay mabuhay sa katapatan. Wow! Magaling naman! 4 na K. 4 na K pala. Na-pressure mo, hindi na yun. Mag-iisip pa si Mother. Kasi siyempre, yung katatakutan, di ba? Nagsimula tayo sa usapan ng mga multo, mga ganyan. And then, pinag-usapan natin sa pananampalataya. So, yun yung katotohanan. So, yun yung panlaban natin. And then, siyempre, magbibigay yun ng katapangan sa atin. And, ngayon, tayo ay mabubuhay na sa katapatan. Ako naman. Ikaw naman. Kasi, Sa akin, sa pinag-uusapan natin ngayon, yung usapang kasama. kasama. Kasi yung gusto ko emphasize kasi doon sa Communion of Saints, hindi tayo nag-iisa. Na hindi tayo, yung salvation natin, we are not alone in this world. We have our saints with us, we have our family with us, praying over us. Kasi minsan ang iniisip natin, ay nag-iisa ako sa buhay or wala nagdadasal sa akin. No, meron. Maraming nagdadasal sa iyo, baka kala mo lang hindi. Or ikaw din, kailangan mo rin, meron ka rin obligasyon, meron kang responsibilidad na ipagdasal mo rin na ibang tao. Kasi minsan iniisip natin, bakit nagkakaganito ang mundo? Bakit siguro, tinanong mo na ba sa sarili mo, nagdasal ka ba para sa mundo? Nagdasal ka ba sa mga taong nasa preso, nagdasal ka ba sa taong makasalanan, baka masyado mo silang itinataboy. Pero yung pagdadasal mo ay hindi lamang para sa iyo o pinakamalapit na kapamilya mo, pero yung pagdadasal mo ay para sa katauhan. Kaya kasama ang nakikita ko dahil yung simbahan natin ay isang kasama natin sa pilgrim. Sabi mo mga sister na it's a pilgrim church that we are one in our journey with God and with each other. Yes. So maraming salamat po. Yes. Natapusan tayo sa isang... Brother, Yes, meron lang meron pa. ako sasabihin. Oh, Yung sige. gustong mag-madre. Ayan. Sige, Vocation month kasi. Sige, promotion. So, Sige. kami po ay Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic among the Dominican family. Ang tawag po sa amin, OP Missioneras. So, kung meron kayong katanungan, meron kayong mga Inquiries. ano ba yan? Mga interesado. Interesado yun. Yes. Punta lang kayo sa aming FB account, Missioneras Vocation. Thank you po. Yes. Brother, baka question promotion. Pag-release promotion. Sa mga gustong pong maging seminarista, punta po kayo sa mga parokya, no? Yes. Kausapin niyo po yung mga parish priest ninyo,
Pero po, bago po kayo tumungo po sa parish priest, syempre po, magdasal po kayo, no? Mag-discern po kung tama po yung desisyon ninyo, yung nadasal nyo na tumuloy no, sa pagpasok po ng seminaryo. And syempre, gusto ko lang munang magpasalamat po sa mga lahat na pumunta at nakisabay po sa aming regional festival nung last month sa Central Seminary. Maraming po salamat po sa lahat po na tumulong, sa lahat po na nag-pray po para po maging successful po ang aming regional festival. Sa Dominican. Okay na. So yung mga gusto mag-Dominica, sa aming mga kumbento, sa Manila, meron sa UST, Santo Domingo, sa Letran. At yung mga nasa Norte, Manawa. Ayan. At maraming salamat po at magkikita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Usapang K!